Umakyat na sa 11 bilang ng mga nasawi sa wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Ang konsulado ng Pilipinas doon nag-ikot na sa mga evacuation center para kumustahin ang lagay ng mga kababayan nating apektado. Nakatutok si Katrina Son. Walang humpay pa rin ang paglalagablab ng wildfire sa Los Angeles. Sa Palisades Fire na isa sa 5 patuloy na sinasagupang wildfire sa California. Muntik umalis sa mga bombero dahil napakalapit ng nagngangalit na apoy. Sinubukan din ng GMA Integrated News na makapasok sa apektado ng Palisades Fire. Mahigpit ang seguridad sa lugar kung saan ilang mga sikat ang nasunugan. Isa ang pamilya ni Dr. Teresa Merced sa mga naging biktima ng Palisades Fire. Pasado 10:10 ng umaga noong January 7 nang bigla raw silang makatanggap ng babala na kailangan na nilang lumikas. So my husband screamed for all of us to get out, and we literally were in our pajamas, and I had 3 minutes to get my son, get my dog, and just grab a bag of documents. And we raced out of the house, and there were just flames everywhere at that point. As we were driving down, the flames were surrounding us on both sides of the mountain. Hindi rin daw nila alam kung paano pa sila makakatakas mula sa naglalakihan at nagngangalit na apoy. I was feeling despair and just fear. I had my 12-year-old son with me. My daughter, who's 18, was in school, so she was not with us. But it was just sheer terror of not knowing if we were going to make it off the mountain. And of course, I did not want to relay my anxieties to my son, who was visibly upset. But it was hopelessness, and just really anxiety and fear. Nang balikan daw ng kanyang asawa ang kanilang bahay, naabo na ang tirahan nilang 13 taon din nilang ipinundar. There's nothing left. It was just ash and rubble. Ang ipinagpapasalamat nila, ligtas ang buong pamilya at alagang aso. Di pa tiyak kung ano ang gagawin nila sa ngayon. Nakatira muna sila sa kanilang kamag-anak. Bukod kay Dr. Merced, may iba pang Pilipino ang naging biktima rin ng naturang wildfire. Sa ngayon, 3 pamilya na ang lumapit sa Philippine Consulate sa Los Angeles. Tinanong lamang po nila kung maaari po sila makapag-renew ng passport dahil nung sila mga po ay lumikas, hindi na raw nila makita kung nasaan ang kanilang mga pasaporte. No? I have been given authority po by the Department of Foreign Affairs na makapagbigay din po kami ng maliit na tulong pinansyal para doon po sa mga naapektuhan. Ang initial na pwede ko namin maibigay, write-off, $200. Magkano sa presyo yung ating... Tinatayang nasa 3 milyong Pilipino ang nasa California ngayon base sa tala ng Department of Foreign Affairs. 2 milyon dito nasa Southern California, kabilang ang Los Angeles. Wala pang eksaktong tala ng mga apektadong Pinoy ang konsulado. Pero nag-ikot na sila sa mga evacuation at kinamusta ang mga apektadong Pinoy. Sa mga may kamag-anak sa Southern California na hindi makontak, maaring makipag-ugnayan sa Philippine Consulate sa Los Angeles. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.